Okay guys, so ngayon ang tutorial natin paano gumawa ng large format na print pero wala tayong large format printer. So paano yon? So magagawa tayo ng duktong mode using A3 printer. Itong size A3. Okay? So ganito siya guys. Ganito kalaki ang ginawa namin. 14 by 14 inch ang laki niya. So, yung design niya kasi para sa likod. Yeah. Basta ganun. Okay? So, paano? Ito, for seal screen print ha. So, mapansin nyo, meron siyang registration mark. Right? So, maimportante yan para makapagdugtong tayo ng large format print. Okay? Paano? Ganito. Okay. So, ito na. Ito yung A3. So, parehas mayroon siyang registration mark. Okay? Ito rin. Ha? So, pagduduktongin natin yan, ganun. Ball screen. So, ito, nagsisimula ito sa pag-layout sa computer, guys. Ha? So, tuturo ko sa inyo or i-upload ko yung kung paano gawin to. Sabol kasi wala tayong large format printer, is not available sa area nyo, di ba? For example, sa probinsya, sa malayo. So wala talaga, as in wala talaga. So ito gagawin natin. Minsan mahal magpa-print ng large format. Ayan, okay? Pagduduktongin lang natin, pag tutugma ilay parehas na registration mark, okay? Para makabuo ng isang malaking design. Ganito. So again ito yung ginagamit para sa screen print ha. So, diba sabi ko pag ganahin itong registration mark dito, kapag itong dalawa na to, tingnan mo sa kabila, pag napagtapat mo na silang dalawa, nakabuo na tayo ng isang large print. Okay? So ang gagawin naman natin yan, ikakat sila into half. Tatanggal din sobra kasi itong mga sobra to hindi pwede ito na may ganito sa emulsion ng screen print kasi medyo madilim na siya. Ngayon kapag nag-expose tayo, ano siya, mabubutas na. So tatanggalin natin yan guys. So, ganito lang yan. So first, secure muna natin para hindi gumalaw yung papel. Okay, kasi kakater natin eh. Kung hindi pa tayo sanay, kailangan natin yan secure muna using scotch tapes. And then huwag kayo na mahabang ruler o kung anong medyo meron kayo available, ikakat lang dito half. So kahit saan area ka, wala problema. Kahit saan ka, anywhere kahit saan ka, basta dito sa amin ito. So dito ako sa marking nagsimula, tapos so, remember, bago tayo magsimula, check nyo muna mabuti ha, yung connection nya. Lahat, kung nakatutok, kung wala bang overlap. Pero kasi since meron tayong registration mark, ayan. So, lahat yan, nakatapat na sila. Kasi sa layout din natin yan. Right? So, ngayon, itakat na natin siya. Dito sa pagkakad, ang cutter pag bumulas, okay, nasugatan guys. Alright, so nakat na natin siya. Ngayon tatanggalin natin yung layer. Alright, sabi mo natin lang, then isa sa ilalim, and then so huwag kayong mag-alala, sisakat na natin yan, pantay na yan. Ganyan, nakatapat-tapat lang din sila ano pa rin yan. So again, lalagyan ulit natin ng tape para i-secure. Secure mo natin ang kabilang dulo.
So again guys, ito yung para sa screen print. So kung meron kayo nakilalang large format printer, better magpa-print lang kayo. Although may kamahalan nga lang kasi since tayo wala tayong available na large format printer, tapos tayo ng paraan. So ito yung paraan na ginagawa namin. Dugtong mode. Dugtong mode. Ayan. Ha? Ayan. Nakita nyo na ha. Isang buo na siya. Pati sa walang tape. Ayan. So ayan na. Okay. Parehas na sa una natin yung layout na pinakita kanina. So ito yung color natin o yung reference natin. So this is our reference and this is our stencil. So yan, ganun din makita nyo meron siyang registration mark, di ba guys? So kapag yan, tinapat mo sa registration mark din ng ano mo, ng stencil mo, yung positive o so ever tawag nyo din, nasa rehistro na siya. Okay? So ganun ang pag-rehistro o paggawa ng large format print, dugtong mode. I-rehistro na natin siya sa screen frame o seal screen natin. So meron tayong emulsion available na blank, okay, ready for exposure. Gagawin natin, i-rehistro natin sa damit. So ito yung plate na dito tayo mag-actual ng print sa damit, di ba? So normally ang sukat ng print from the ribbings, ito yung ribbings, kita mo sa likod is 2.5 inch, okay? So ito na yon, sinukat natin dito, right? 2.5 to 3 inches, pwede yan, okay yan. So yan, ito yung size natin. Ito yung registration mark, di ba? So very important yan. Itutugma naman natin yung design or yung stencil natin. Okay? Kapag yan naman, natugma na natin sila, lahat ng registration mark, yan. So better if you have acetate. Okay? Kung may acetate kayo, mas maganda, mas madali siyang makita. So, since wala tayong acetate, medyo may kamahalan din. Ganoon din ang large format printer. So dito tayo sa alternative na tinatawag. Okay? Ito kasi plain lang to na bond paper. O A3 size bond paper, nilagyan natin ng mantika. Ito 'yon. So tinatawag din namin ng bontika. Bond paper tsaka mantika para maging transparent siya, para makapag-expose tayo ng design. Okay? So yun na. Since na tapat na natin yung rehistro, di ba? So again, kapag tapat naman yan, eventually yung design natin is nasa rehistro na siya. Paano naman natin siya ilalagay sa screen frame? Oh, patay yung tape, pero pabaliktad ha. Nakabaliktad, nasa taas yung adhesive niya. Lalagay sa ilalim. Ganun din dito. Dito. And dito. Okay. Tsaka natin ilalagay ang blank na emulsion frame. Pag nilagay natin, kailangan naka-register na agad tayo. Tignan mo dito guys. Itong micro registration natin, itong T-guide, and then other one, dapat na dikit na silang lahat. So, ididikit mo natin sila lahat bago natin ilalapag dahan-dahan. Yan. So, kailangan hindi gagalaw yan ha. Ngayon, yung tape na nilagay natin, pakapitin natin sa bond paper. And angat natin dahan-dahan. Alright. So, yun na. So, okay mag-alala dito. Kakat na lang natin ito mamaya. So, nakalagay na yung stencil natin
sa emulsion. So kaya tayo nakaganto kasi yung design is alanganin sa portrait. Kaya ginawa ko siyang tawag dyan, landscape, para mapasok ko lahat ng design ng ayos. So wala problema kahit na dyan, basta importante kasi yung design. So ayan, ilalagay natin ngayon sa exposure light box. So dito sa light box namin, meron kaming dim light. Ayan. Para makita ko lang yung resistor niya. So okay na siya. Ngayon ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng mga pabigat. Pause muna. Okay? So kami gumagamit nitong rubber ng heat press. Kasi maganda to. Since lapat na siya, malaki, rubber siya, at pantay na pantay. Remember guys, kapag tayo nag-expose ng design with the stencil, kailangan hindi lalabas yung ilaw. Ito yung ilaw, ito yung stencil natin, so kailangan tapat, ipit na ipit siya. Otherwise, kapag pumutok ang ilaw, kasi may angat, hindi natin na diin na maigi, yung tendency ng gilid ng edges is pwede silang hindi ma-expose. Gets? Pwedeng hindi sharp or mahirap butasin with water. So ayun ang niya, importante yan. So kailangan kami naglalagay ng mga about 15 kg dito sa light box natin. Kaya mag-alala kasi matibay naman to, top glass to ng salamin. Okay? Muna namin ginagawa. So meron na tayong rubber. Tapos meron kaming pre-cut na kahoy or any plywood na flat din. Ilalagay natin dito sa frame. So again, flat kailangan para lapat na lapat yung design. And meron kaming may ginawa kaming cement. Okay? So not necessarily gumawa rin kayo cement, pero best idea kasi para pabigat magandang pabigat to. So ginawa ko yan galing sa old frames ko na hinulmahan ko, nilagyan ko ng semento, kaya nakagawang ganito. Pero you can use other mga heavy like yung purified water na galon or weights na mga pang dumbbells. Ganyan. So dalawa. Ito is 5 kg, 10 kg, and this one is 5 kg. Ata ito? 8 kg and 3 kg. Hindi ko na matandaan. Tapos ito, nalagay namin kasi mabigat to Maganda pabigat to And then, i-expose natin siya using our exposure time, kung anong emulsion gamit nyo. Kung naka UV lights kayo, seconds lang naman yan, normally 10 seconds. Pero kung guys sa amin is you are using a Daiso, normally ang gamit namin with this light box is 5 minutes. Okay? Orasan lang siya ng 5 minutes. 5 minutes, 1, 2, start. Alright, 5 minutes. Lagyan mo dun. Atong mo dyan. Sa tutunog naman yan So, hintay lang tayo 5 minutes. While waiting, gawin naman natin yung paglagay din ng ibang frame design sa frame. So, 5 minutes. Balikan tayo after 5 minutes. 2, 1, time! Okay, patay na ilaw. Alright. Ayun, tagalin natin mga pabigat. PVC cutter. Another PVC cutter. Another cement. Another cement. Yan, mekos-mekos lang guys. Flatboard. And rubber. Right. So yun, tapos tatanggalin natin yung stencil. Yan. Tanggalin natin yung mga tape sa stencil. Set aside muna natin siya. Huwag nyo itatapon yan
Baka magkamali kayo ng design, ulitin nyo, itapon nyo na yan. So tanggalin mga excess tape. Yan, alright. Then dadali natin sa wash boot. Okay, so, sa wash boot, unang gagawin is babasahin muna natin yung emulsion. Nakita nyo, bakat na yung stencil natin. So, babasahin muna natin siya harap likod. So, kabila naman. Ayan. Para lumambot yung stencil natin. Bago natin siya i-final blow. Or para butasin. Mahina lang kasi yung ano natin pressure washer natin grito lang yan. Pero pag malakas yan, butas agad yan. Okay, so set aside natin, palambutin mo natin bago i-full blast. Alright. So after natin mababad, ano lang naman, mga 2-3 minutes, ganyan, babaran lang konti sa tubig para lumambot agad. Yan, tapos napasin na so napansin nyo, nagsimula ako sa taas pababa para yung mga nalaglag na emulsion is mag-fall down. Hindi na siya makaano sa madali na siyang linisin. Kasi kung magsisimula tayo sa baba, pataas, ngayon yung mga butas na, example butas na. Ngayon di tayo nagbubutas na, pataas nalalaglag tuloy yung mga ibang emulsion dyan. Babalik na tayo para maglinis. So, advisable sa taas tayo magsimula, pababa. Para yung mga loosen na emulsion, malaglag. Kaya napansin nyo, sa one side area lang ako naglilinis. Bakit? So, based on our experience kasi, kapag kakabilaan ka na gano, numinipis yung layer ng emulsion. So, since kasi sa kabilang side tayo naghahagod dito, baka, kasi since manipis na, baka numipis yung emulsion natin. Kaya dito sa back side or sa side ng t-shirt, dito tayo naglilinis lang. And again, ito kasi yung side yung may tapat ng ilaw sa exposure natin. So, mas matigas itong area na to. So, yun lang yung namin, observation namin. Alam ko maraming nanonood ng mga mga expert din. So, share nyo na lang kung anong best idea nyo regarding sa ganitong style para makita rin natin pakita sa ibang mga gusto natin matuto sa atin yung mga ibang method. Kasi itong mga tutorial namin is based on our experience lang. So, alam ko, may iba dyan na ibang style na ginagawa. Kindly share them, guys. So, ayun po. So, ayan. Again, patutuyuan na lang din natin to, guys. Again, itong emulsion natin is malambot pa. So, unahin natin yung butas. Huwag tayong mag-iiwan ng tubig. Parang mga ganyan, nakita ba sa camera? Huwag natin iiwan yan kasi yan, kapag natuyo yan, parang emulsion din yan magbabara rin yan. So better kapag pinatuyo natin, talagang totally dry yung kada butas ng screen mesh. May iba, yung mga nakikita ko sa ibang mga printer, meron silang pressurized sa hangin. Binubugahan nila ng hangin. Pwede rin yung guys kung meron naman kayong gamit. Air pressure, walang tawag doon. Compressor, ganun. Basta hangin siya, binubugahan niya yung mga Kasi importante yan guys. Para hindi magkaroon ng barado yung natin, screen natin. Pag natuyo kasi parang emulsion pa rin yan. Katas ng emulsion.
Ayan. So, since kaya may ilaw tayo, kita natin agad yung design. May naiwan man. Okay. Then after this, ililit lang natin sa ano, air dry lang. Air dry. So again dampi-dampi lang. Kasi basa nga emulsion, baka pag gano'n natin, masira ang design. Although dito, kampante naman kami na maganda ang emulsion, maganda ang ano niya, ang luto niya, kaya matigas dito. Then next is natin is, paarawan na lang natin to. Pag may araw, during daytime, paarawan, para mas tumigas yung emulsion natin. Alright, so ganun lang guys. Susunod natin dito is, lalagyan na lang natin ng tape after niya matuyo. Dry lang natin. Yun. So again guys, ito po based on our experience lang So kung yung ibang mga printers natin na ano rin, may idea, pwede i-share nyo. Comment nyo lang dito sa kung ano pwedeng ibang method na mas madali or ibang idea na best idea, share nyo rin. Baka gawin din natin the next time. Ganun lang. Guys, paki-comment din pala kung saan kayo, saan lugar kayo, o saan bansa kayo. Then kung ano yung mga question nyo, baka masagot natin the following videos. Okay? So yun, para alam din namin kung saan lugar kayo, hanggang sa iyo maabot yung videos namin. So makita namin kung sino-sino yung mga interesado sa screen printing. And again, isa po ito sa mga tinuturo namin sa workshop. This upcoming February 28 to February 29, meron po tayong basic to advanced screen printing workshop. So yung mga wala pang idea, so gustong matuto, in the future magkaroon ng printing business, pwede po kayong sa amin, mag-enroll. So 2 days po yun, may bayad din po yun. So dito atas sa taas, yan, makita nyo sa yung ibang details, pinupost ko na lang. Yan. So yan, pakibasa po, then mag-PM kayo kung regarding sa mga details, kung magkano yung fee. Tapos ayun lang. So ganun lang po. The next natin, process natin is pagpiprint naman tayo dito. Tuturo natin yan guys. So yan lang. Comment down below, follow me for more free video tutorial. And comment down below. Sa mga ibang may ideas, comment din po kayo. Okay? Bye! Thanks!